Nga muna natin ang Report detalye mula kay RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Raymond Adpaas. Raymond. Mayor. Yes, Your Honor. Proceed. Lipstick ka muna. Tapos na ang panahon na nagtatagal sa ospital ang isang pasyente kahit gumaling na sa kanyang karamdaman ngunit hindi makapagbayad agad ng hospital bill. Pati ang mga bangkay ay ginagawang hostage hanggat hindi bayad ang bill sa ospital. Ito matapos maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 1511 o Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Ayon kay Senador Risa Hontiveros na siyang nagsilbing sponsor ng panukalang batas, hindi dapat bilangguan ng ospital dahil hindi makapagbabayad agad ang pasyente at lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin. Sinagot ni Hontiveros ang mga pangamba sa panukalang batas, hindi totoo na basta nilang lalabas ang pasyente kahit walang pangbayad. Kailangan pa rin itong mag-iwan ng promissory note o kaya ay kumuha ng GL o guarantee letter mula sa PCSO, DSWD at DOH. Hindi rin automatic na ibawas sa buwis ng ospital ang hindi bayad na hospital bill ng mga pasyente, kundi dadaan pa rin ito sa tamang proseso. Narito si Senador Risa Hontiveros. For financially incapable patients, the bill provides for a promissory note, which may be secured through mechanisms expressly provided in the law: a mortgage, a contract of guarantee, a deed of assignment of SSS or GSIS loan proceeds or benefits, or guarantee letters from the PCSO, DSWD, or DOH. For qualified indigent patients, mayroon pa ring proper assessment and endorsement at kinakailangan ang sapat na guarantee letter mula sa DOH o DSWD. So, this is not a license to simply walk away from a debt. Ang sinasabi natin, singilin ang dapat singilin sa paraang naaayon sa batas. Pero huwag ikulong ang pasyente sa ospital dahil wala siyang pambayad agad. Suportado din ni Senador Rafi Tulfo ang Senate Bill No. 1511 dahil sa dami ng kanyang natatanggap na reklamo sa kanyang programa sa radyo at telebisyon. Hindi dapat ginagamit na collateral ang mga pasyente at collection mechanism ang kanilang hanap buhay. Sabi ni Senador Rafi, may karapatan na maningil ang ospital ngunit sa tamang paraan. Para sa kanya, tulungan ang mga nangailangan, singilin ang mga may kakayahang magbayad at bigyan din ng pribilegyo ang ospital na magkaroon ng tax incentive. Narito naman si Senador Rafi Tulfo. May karapatan ang ospital na maningil, of course. Pero may tamang paraan para gawin ito. Ang pasyente ay hindi collateral at ang kanyang kalayaan at hanap buhay ay hindi dapat gawing collection mechanism. This is why I likewise propose the inclusion of a tax deduction for hospitals and medical clinics, wherein we protect the patient while providing hospitals a reasonable mechanism to recover or account for the financial burden. Nakakuha ng 18 boto pabor ang panukalang batas at tayong si Senador Pan Philippine Lacson ang nag-abstain dahil sa isa umano siyang part owner sa isang hindi binanggit na ospital. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaas.